Kaya mga kabokals, inaabot tayo ng ulan. Inabot tayo ng ulan. Kaya lang, kailangan ko tapusin to. Kung ano ngayon po ay June 19 na. Ito po kasi yung paglalagyan ko kay Kimberly. Dito siya panganganak. Ang problema, may mga butas-butas yung semento, yung flooring. So, magre-repair ako mabilisan. Yan. Repair tayo mabilisan mga kabokals. So, ito po. Bumili na lang ako ng binistay na buhangin. At saka ito, akala nyo vitamins. Semento. Dito ko nilagay yung semento kasi pag mula sa bahay kayo na ulan na ng ulan, nalakas ang ulan. So baka mabasa yung semento. Kaya nilagay ko sa ayan. Tawag dito yung walang laman na lagayan ng Bitmin Pro. Mabilisan na ito mga kabokals kasi alas 5 na. Anyway, ano lang naman yan. Mga patsi-patsi lang naman gagawin ko. Ayan, dalawa ito na. Kaya dito ko nilagay mababasa na ulan eh. Hindi ko matitindala yung sako. Ayan mga kabokals Ito, wala akong kaalam-alam. Wala akong kaalam-alam sa pagmamasod mga kabokals, pero very basic naman yan. Hahaluin lang natin yan. Yan. Ano lang naman to, tapal-tapal lang naman ating gagawin. Pasensya na kinakasando ako mga kabokals kasi punong-puno ako ng buong araw. Sabi nila kasi yung tubig ulan daw, gamot sa buong araw, kaya nagsando ko. Tapos sabay digo sa ulan. Total, susugod din naman ako sa ulan. Ayan, nagsando na ako. Para may flex ko yung aking Malagardo Brasosa katawan. Joke lang. Ito po yung yung mga Malagardo Brasosa katawan ko. Bago ako nagkasakit. Joke lang. Nagkasakit ako ng parating gutom. Ayan. Alam, madaling ko to. I have 30 minutes to finish this job. Kasi alas 5 na. 5:30 kasi magkapakain na tayo ng ating mga alaga. Yun ang oras ang kain nila eh. Hindi nila naman to. Ayan o. Basa ulan Pero sabi ko nga, mas gusto ko yung ganyang basa ako sa ulan. Kesa yung sa init. Mas ako kahit puyat ako, wala ako sa tulog, basta basa ako sa ulan, malakas ang katawan ko eh. Pero syempre, kailangan kargado tayo ng ascorbic acid or vitamin C para kontra sa sipon naman, kasi sipon naman ang magiging problema natin yan. Yan ang tila naman ito eh. Kasi pag hindi ko tinapalad itong mga butas-butas na to, pag lumabas yung mga biik, kakawkawin nila ng kakawkawin yan. Para malinis. Para laging tuyo ba. Kasi pag may butas, mahirap kontrolin yung basa. Kasi nanonood sa butas yung basa. Ayan Tapos nakikita ko sa mga gumagawa, binubutasan nila ganyan para bulkan. Yan, tapos saka mo lalagyan ng tubig sa gitna. Di ba? Napapanood ko lang to eh. Meron pa Marami tayong re-repair, halos lahat re-repair. Pero ito muna. Patay tubig. Yan mga kabokals. Pasensya na, medyo madilim na. Kasi alas 5 na. Dapat kayo na ko gagawin ito tanghali, kaya lang kinapos na ako. Pagod gutom na kasi kanina. Alas 2 ako natapos dito magpakain, mag-asikaso ng mga ating mga alaga. Dapat itutuloy ko na yun, kaya lang pagod gutom na ako sa kasi Mader. Iniisip ko rin. At wala pa ulam sa bahay. Yung aking Mader na 83 years old na. Kasi siya na lang yung kasama ko sa bahay. So, tinitimpla ko rin kasi. So, hindi ko rin po pwedeng pabayaan na
Sa umaga kasi hindi ako nakabili ng ulam. Usually kasi bumibili na ako ng lutong ulam sa umaga. Kaya lang kayo na kasi, sobrang dami ko na rin ginawa. Di ko na naasikaso yung ulam. Kaya sabi ko pag-uwi ko na lang, kaya kayo na. Yan, naobliga akong umuwi. Dapat itutuloy ko na to kanina, tuloy-tuloy na. So ngayon, ako kumahog ako. Kasi hindi na pwedeng ipapabukas to mga kabukas eh. Kasi, 20 na bukas. Eh, ang due date nito ni Kimberly, 25. Patutuyuin ko pa to eh. So, bukas patutuyuin ko to ng buong araw. Bago siya may lipat. Ayan o. Ayan mga kabukas o. Kita nyo ba? Can you see it? Can you see it? Sarap talaga pag basa sa ulan mga kabukas eh. Na-energize ako eh. Kanina, ang init eh. Para ako nauupos na kandila eh. Puro taba kasing nasa katawan ko eh. Usually ito, pinababayaan lang sumipsip. Kaya lang kasi nagmamadali ako. Kaya ito medyo mamadali natin. Yan. Madali natin. Kasi nagpapakain pa ako ng mga alaga. Yung manok kasi ang kailangan ko mapakain kaagad yan kasi lalo na yung nasa chop suey area, wala silang ilaw dun eh. Pagka madilim na kasi ang manok hindi na po nakain yan. Pagka madilim, na yan, bulag na yan sa dilim eh, sa gabi. Hindi bali yung mga deca brown, may mga ilaw yun eh. So pwede silang pakainin ng gabi. Kaya lang syempre yung oras din kasi ng kain nila, importante rin yung mga kabukals. Dapat kung anong oras nyo sila pinapakain sa, kunyari, alas 8 sa umaga o alas 7 sa umaga, dapat ganun palagi. And then sa hapon, kung alas 5 palagi. Huwag pa iba-iba kasi meron po tayo tinatawag na pasma sa gutom. Ayan, pasma sa gutom. Pagka pa iba-iba po yung oras ng kain nila. Kung baga sa tao, nasisira yung body clock nila. Sila, nasisira yung stomach clock nila. Wala naman stomach. May stomach bang manok? Butsi. Oh, stomach din yata yung butsi. Ayan. Tagulan na talaga mga kabukals. Kaya naman yung ating Madre de Agua eh. Yan na. Bagus na. Malabnaw ah. Yan. Wala yan. Malabnaw mga kabukal. Hindi talaga sanay. Ano yan eh? Wala yan mga mas. Yung mga mason talaga, alam nila yun, kabisado nila yung mga timplada yun. Pero ako, para sa akin, mas maganda yung malabnaw. Kasi para sa akin, mas sumisiksik yan mabuti sa semento eh. Yung malabnaw ba? Hindi na ako buhangin mga kabukals. Tumobra yung labnaw eh. Marami na may semento eh. Madami yun eh. Parang 50-50 ratio nangyari eh. Tuto ka na nga. Tinuado ka na mga kabukals. Ratio na, hindi talaga tayo mason mga kabukals ha. Ito, ano lang to? Trabaho, ano lang to? Patsamba. Hindi ko alam kung nakikita niyo pa ako. Madilim na yata. Malabnaw pa rin. Hindi, kakalat ko naman to eh. Kasi may mga maliliit na butas. Ikakalat ko naman to siya. Okay lang.
Ano to eh, parang ano, tatapalan ko mga kabokal. Tatapalan ko yung ibabaw para matakpan yung mga maliliit na butas. I-apply ko na mga kabokal. So, ito yung ano, ito lang naman yung dito sa ano eh. Ayan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Katapos. Tensya na kayo, madali yan mga kabokals ha. Hindi ko ma-vlog na maayos. Ayan. Binaba ko. Para makita nyo. Ito yung ano yung malaking butas ba? Ang mahirap dito yung ano, yung pagpantay. Magamit sila ng parang ano eh, kahoy. Kaya lang sa atin, gawa ng patsamba lang ha. Ito na lang. Importante rin maano ko yung klebe. Yung klebe ba ng semento mga kabokal? Kasi yung agos ng tubig, kailangan huwag mapondo sa taas. Kailangan bumaba doon. Mahirap ano? Pantayin. Ang hirap pantayin eh ha. Naano ko rito baka mapodo kasi yung tubig dito sa ano eh, sa unahan. Ayan mga kabukas. Lapit na. Ayoko na kasi tapakan eh kasi ano, ayos na eh. Yan. Kasi itong natira, tatapal ko na lang dito sa ano, sa pinaka-step niya para magkaroon ng stopper. Yun. Yes. Yeah. Yan. So ito yung magiging stopper na lang dito sa harap. Ito yung mga natirang semento. Yan. Iyan na natin ng parang ano, parang humps. Yan, parang humps. Yan, lagpas 5:30 na mga kabukals. Hindi ko na-meet yung aking target.
Mahirap pagpantay. Pero malapit na to. So ito nga mga kabokos yung ating ginawa. Ayan. So yung tira, nilagay natin sa ibabaw. Ito yung ito yung butas talaga, itong area na to. Yan yung ni-repair talaga natin. Yung iba, yan, kininis lang natin kasi may mga butas-butas na maliliit diyan. So kininis lang natin yan. Ayan. Medyo yung mga gilid-gilid, ayan, tinapal natin kasi parang yan, may mga butas sa gilid or malalim yung gilid, so pwede nilang kalkalin. So ayan ang mga kabokals yung ating trinabaho for today. Ayan. Ito. So okay na, hopefully ay umagos ang tubig. Wala naman akong binago. Napakanipis lang naman po yung nilagay ko na yan. Ang makapal lang po yung sa gilid. Yung mga tinapal ko sa gilid, pero okay naman lahat. Hindi ito. Ayan. Ayos. So ito nga po, si Kimberly mga kabokals. Ayan. So ready na po yan. Manganak na po yung Kimberly ko na yan. Manganak na po yan. Ito, ayan mga kabokals ang problema. Ayan, ganito po yung inayos natin doon. Yan, ganyan po. Ganyan po inayos natin doon. Ganyang butas. So pagka hindi natin kasi inayos yan, kakawkawin ng mga bigya pagka lumabas sila. Yan. So, ready na ang Kimberly ko. O, lilipat ka na. Matitigas sila natin yon ha. Ayan, maraming salamat mga kabokals. Amazing na buhay.